Yo, yo. Cute. Yo, mga bossing, how are you? How are you? It's cold here in Caboquicho. At tayo ay mabilisan lang na magkwentuhan patungkol sa mga nagaganap ngayong araw na ito, ngayong linggo. Kamusta naman yung Sunday? Pasensya na kayo. Wala akong upload sa YouTube na matino pa, ha. Dapat tayo matinong upload sa YouTube kasi nandito pa tayo. Yung pang vlog ko kasi niligpit ko na kasi pabalik na tayo ng Pilipinas. Kaya ayan, gusto lang natin tong mic natin para mas maganda ang kwentuhan natin. Yan. Happy New Year from Hong Kong, sabi ni Abril Sugimura. Shout out kay Mel TV. Kung ano yung mga gusto nyo pag-usapan natin, pero tanong natin, isang pasada lang doon sa mga nagtatanggol kay Father Flavie ba yun? May musta kay Binis Guevara, Bando, mabuhay ka. Yung mga nagtatanggol kay Father Flavie na pwede naman daw na napindot lang niya yung follow. Kasi pero hindi nila alam, bobo talaga eh. Isang kabobohan yan eh. Yung mapindot mo yung follow. Kasi ganito ang algorithm ng Facebook. Kung ano yung mga pinapanood mo, kung ano yung mga madalas na nagstay ka, halimbawa, lumabas sa feed mo, di ba? Lumabas sa feed mo, sexy. Pinanood mo. Kahit hindi mo ni-like, pero pinanood mo yon. Kahit hindi mo i-follow, pero pinanood mo yon. Lahat ng mga related content, lahat ng mga related na content patungkol sa, halimbawa, kalaswaan, kamanyakan, o lahat ng mga related content lalabas sa feed mo. Ngayon, ang tanong, gaano kadami na mga related content, mga kamanyakan ang lumalabas sa feed nung paring Manyakis? Yun ang malaking question mark. Kasi para mapindot mo yung follow, kailangan i-maximize mo yung screen, tama? Di ba? Kailangan mong i-maximize yung screen or panoorin mo yon kasi napakaliit lang na part nung video na yon yung may nakalagay na follow. So, talagang hindi pwedeng aksidenteng mafa-follow mo yon. And if aksidente mo na ma-follow yon, you can unfollow right away. Hindi pwede na ma-click mo yung follow tapos nagkamali ka, no? Marami akong beses na ganyan. Maraming beses na may nakiklik ako na follow pero aware ako sa binabrowse ko. Pag na-click ko yung follow, ina-unfollow ko kagad kung ayaw kong i-follow. Okay? So again, hindi yan lalabas sa feed mo sa Facebook. Yung mga kamanyakan na mga pages na yan, kasi madami yan, napakadaming mga kamanyakan na pages sa social media. Hindi yan lalabas kung hindi ka nanonood. So, technically, nanonood siya. Hindi man siguro dyan sa KNTOT gaming na yan. Pero sigurado ako nanonood siya ng iba pang mga kalaswaan. Nakakadiri kasi yan eh. Kasi taong pari ka. Nakakadiri yan kasi taong taong simbahan ka. Na yung moral high ground mo, na ikaw sita ka ng sita sa morals ng mga Duterte, sita ka ng sita sa morals ng mga Duterte supporters,
Tapos, ikaw rin pala, meron kang tinatagong kahudasan, kamanyakan sa sarili mo. Yan yung hindi tama. Yan yung mali. O, okay man lang, sabi nga nila, tao lang din yan. Kung normal na tao ka, pwede yun. Kung normal na tao ka, pwede yun. Kung halimbawa, ikaw nasa seminaryo pa lang, normal yan. Pero kung pari ka na, na-ordained ka na eh. Na ano ka na eh, na bindisyonan ka na, hindi na okay yan. Ang sinasabi nila, lumabag ba siya sa batas? Hindi naman batas ang pinag-uusapan dito eh. Yung delikadeza at yung morals. Yun ang issue dito. Hindi po yung batas. May nilabag pa siya sa batas? Wala siyang nilabag sa batas. Pero yun na nga ang nakakainis dito. Alagad ka ng Diyos. Ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos tapos manyakis ka. Diba? Gusto mong paniwalain na nga ang mga taong bayan na hindi ka na adik at hindi ka adik at ikaw ay matinong pari eh. Pero yung samahan mo pa ng kalaswaan, sabi nga nila drugs and sexual na kasalanan, ano yan? Mortal yan sa mga pare. Napaka-mortal yan sa mga pare. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil wala siyang nilabag na batas, wala naman siyang pinatay, wala naman siyang ginahasa. Pero ang punto rito, ordained ka. Nabindisyonan ka. Ikaw ay lisensyado na taong simbahan. Pinaghirapan mo yan. Nag-aral ka. So paano yun? Kung ikaw ay malaswa na tao, tapos may mga taong malalaswa rin ang isip na gusto mong baguhin sila at ilapit sila sa makadiyos na gawa, paano mo gagawin yun kung ikaw mismo, behind everyone's back, manyakis ka, para ka rin mga politiko. Si Father Manyakis, para din siyang politiko na nangangako na mabuting gagawin sa Pilipinas, nangangako na maganda gagawin sa bayan, hindi magnanakaw, na parang ganyan din si Bongbong, di ba? Ganyan si Bongbong eh. Si Bongbong yung sigaw ng sigaw anti-corruption. Si Bongbong yung sinasabi niya na siya ang nagsimula ng investigasyon. Siya ang nag-expose sa corruption. Pero siya naman talaga yung corrupt, di ba? Siya naman talaga yung kawatan. Katulad niya, linggo ngayon, pati Katoliko nadadamay, sabi nung isang nag-comment. Totoo naman. Imagine mo on a Sunday, pupunta ka sa simbahan, tapos nakaabito yung pare, tapos nangangaral tungkol sa paggawa ng mabuti, magandang gawain, ang makadiyos na gawain, para ikaw ay mapunta sa langit. Ganun ang sasabihin sa'yo. Tapos meron ka ng parang agam-agam na ito kayang pare na to, katulad to ni Father Flavi, na bukod sa dati ng adik, hindi nga natin alam kung adik pa ngayon eh. Magpa-drug test kaya siya para malaman kung adik pa siya ngayon, di ba? Although, private na tao man siya, so wala naman tayong pakialam kahit mag-adik siya, pero wag siyang magmalinis. Di ba? So para rin ganun, makikinig ka sa pare, ang salita ng Diyos ayon sa Kapitulo 11, mga ganyan. Tapos biglang, meron siyang ganung mga gawain, di ba? Napakaano nun. Tapos hindi naman siya nagpaliwanag. Ang ginawa lang niya, di natin alam kung nag-unfollow siya. Ang ginawa lang niya, pin-private niya yung mga pages na pina-follow niya. O hindi ba? Kalokohan yun. Napakalaking kalokohan nun, mga bossing. Yung aksidente lang na napindot. Posible yun. Pero, pag aksidente mo napindot, definitely, i-unfollow mo kagad kung aksidente yun. Unless talagang hindi. Nandoon siya sa following mo eh. O, kalokohan yun, putang ina ninyo, kayong mga apologist, kayong mga vlogger ni Bongbong, na ang binabayad sa inyo galing sa ninakaw ng mga Romualdez at ni Bongbong sa gobyerno. Kayo tangina ninyo, mali na, pinagtatanggol nyo pa. Ganyan-ganyan kayo kay BBM eh. Mali na pinagtatanggol nyo. Wala nang nagawa sa bayan, pinagtatanggol nyo pa. So ngayon naman, porket walang nalabag na batas, okay lang gago, okay lang, kung di pari yan eh. Ganyan din si Bongbong, di ba? Sabi ko nga sa inyo. Ano sabi niya? Mahiya naman kayo. 5,500 flood control. May makukulong. Magpapasko. Putangin na, bagong taon na. May nakulong ba? Wala. So, manloloko. Ganyan din yung pari na yan. Niloloko lang din kayo. Sinasabi lang nung pari na yan na matino siya, na hindi nila matiis ang kademonyuhan ng mga Duterte. Kaya ipapakulong nila si Inday Sara, hindi daw siya ihinto, hindi daw niya bibitawan.
yung laban hanggat si Inday Sara ay nasa posisyon at hindi napapakulong. May mga ganun pa siya. Pakin mo, dati ka ng adik, tapos ngayon manyakis ka pa. Gusto mo palang maging maging pinaka-jaculero na pare na tao sa Pilipinas, di sana hindi ka na lang nagpare. Di ba? Sana hindi ka sana hindi ka nag-abito. Sana hindi mo ginamit ang simbahan para sumikat ka. Gamit na gamit mo simbahan Ginagamit yung pasalitaan ng Diyos O tapos ngayon, ididikit nila yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, si Duterte, sila yung mga nakakulong ngayon. Abay, kung di ba naman kayo gago, di ba? Kung di ba naman kayo gago, pumunta kayo sa mga official pages ni Pastor. Tingnan ninyo kung naka-follow siya sa mga yan. Hindi, wala. Hindi nyo pwede i-compare. Kasi kasi sinasabi nila may kaso si Pastor. May kaso. May nagtuturo kay Pastor. Ang nagtuturo kay Pastor, isang tao na walang reputasyon. Isang tao na walang ebidensya. Kailangan patunayan sa korte yan bago natin malaman kung guilty ba talaga siya. Pero hindi hindi ba? Isa nga yan sa ipinapangaral ni Pastor I remember, nasa KOJC ako, isa yan sa nagpi-play ng tuloy-tuloy. Doon kasi dire-diretso yung mga preaching ni Pastor, dire-diretso lang na nagpi-play yan sa KOJC sa Central Compound. Isa sa mga isa sa mga pangaral niya, yung panonood ng porn. Bawal na bawal sa kanila yan. Inaalis nila yung ganyang karnalidad sa tao. Inaalis nila yan, yung tawag ng laman, tawag ng material na bagay, yung inggit, lahat yan yung inaalis yan nang wala yung mga members ng KOJC. At saka alam naman natin na yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy is political. Political yung kaso ni Pastor. Oo, hindi naman yan hindi naman yan katulad ng mga sinasabi nilang mga paninira. Lahat yan paninira lang. And lahat ng yan, nasa korte na. Lahat ng yan ay dinidinig na. And sooner or later, mawawala na lahat yan. Matatapos lahat yung mga kaso na yan. So yung mga pagtawag-tawag ninyo ng manyakis kay Pastor, bumabalik sa inyo. At ang nakakatawa rito, yung kay Pastor sumbong ito ng ilang tao o isang tao lang. Ilan ang miyembro ng KOJC? 'Di ba? Ang miyembro ng KOJC ay 7 milyon. Isang tao lang yung nagsasabi na ganun siya. Gaano karami yung mga kababaihan, kabataan na nakadikit kay Pastor? Wala namang sinasabing ganyan. Lahat nga sila nagbibigay ng patunay na malabo yan. Malabo pa sa ihi ng bagong panganak niya, sinasabi na si Pastor Apollo Kibuloy ay ganito. Di siya ganun. Lahat yan ay political. Lahat yan, sabi ko nga, pakawala nga yan ni Risa Ontiveros, hindi ba? Nung nakaraan, yung isang sinabihan niya o yung isang testigo nga niya, bumaliktad na hindi ba? So doon tayo magbabase. Itong mga kaso ni Pastor, gawa-gawa lamang ng isang tao na tiwalag na. Isang tao na gumawa ng kalokohan sa loob, tinanggal, hindi niya matanggap sa sarili niya, kaya gumawa na lang siya ng istorya para sirahin si Pastor. And again, this case was dismissed 4 years ago. Actually, 5 years ago na sa Davao. It was dismissed, binuhay na nga lang yan. Dahil nga, alam nila na si Pastor Apollo Kibuloy close kay Pangulong Duterte, and sinimulan nila kay Pastor Apollo Kibuloy yung pagtatrabaho. Ganun yan. So hindi comparable yung kay Pastor at saka dito kay Father. Dahil ito si Father, wala man nag-aakusa sa kanya. Siya mismo ang gumawa nitong mga katarantaduhan na ito. Siya mismo ang umamin na addict siya. Siya mismo ang umamin na pari na siya, na nasa seminaryo siya, bumabatak siya. Siya mismo ang nagsabi na curious siya kung meron pang mas masarap sa marijuana. So ibig sabihin, yung marijuana, di ba? O yan, sabi nga ni Windel, binayaran daw ni Satanas o ni Satanas, o di ba? So, lahat na yan ipinakikita na natin. Lahat na yan, may mga lumabas na ng ebidensya, may lumabas na ng mga tao, na mga binayaran, na bumaliktad, na sinasabi nilang hindi totoo yung mga ibinibintang nila kay Pastor, na sila ay binayaran lang para sirain si Pastor. Dahil nga si Pastor ay tinrabaho mga komunista at mga NPA. Kita mo, lakas na naman ng mga NPA ngayon. Dahil nga si Pastor Apollo Kibuloy ay dikit sa mga Duterte,
si Pastor Apollo Kibuloy, yung kanyang SMNI ay naghahatid ng balitang walang kinikilingan talaga at walang pinoproteksyonan at talagang diretso sa taong bayan, walang kasinungalingan, o kaya tinatrabaho siya. Sino nagtrabaho sa kanya? 19th Congress. Yung 19th Congress na pinakakurap na Congress sa tanang history ng Pilipinas. Yan ang tumrabaho una kay Pastor Apollo Kibuloy sa SMNI. So this is all politics. Itong kay Father Flavi, ano ito? Siya mismo nagbibisto sa sarili niya. Siya mismo nagsabi na nag-isip siya kung may mas masarap pa sa marijuana. Ibig sabihin, nasarapan siya sa marijuana. Kasi para maghanap ka ng mas masarap pa sa marijuana, sinabi mo na masarap ang marijuana eh. Oh, so mas masarap pa sa marijuana, ibig sabihin masarap yung marijuana, naghahanap pa siya ng mas masarap pa doon. Kaya siya napunta sa shabu at kung ano-ano pang drugs. Di ba? So ayun na nga, nakita niya ngayon, yung shabu, ilang taon siyang gumamit? 14 years. Tapos magsisinungaling ka sa taong bayan, sasabihin mo na, ano lang ako, na curious lang ako. Anong out of curiosity, 14 years, nagdodroga ka. O ngayon, wala naman kwenta talagang tao na yan, yung pari na yan, wala naman talagang kwenta yan sa mga Pilipino, hindi naman siya significant. Alam naman natin na ginagamit lang din siya ngayon para, tirahin ng mga Duterte. Eto na. O chinek, yung kanyang page, puta makita mo, nagfa-follow sa isang manyakis na website, manyakis na page. Tapos pag tinignan mo yung manyakis na page na yun, nagtitirahan. Ang inang yan. Saan ka makakita ng ganyan? So ano na naman ay dadahilan niya dyan? Na napindot lang niya? Na nagkamali lang siya? O, di ba? O so paano pa ako maniniwala sa lahat ng sasabihin mo kung sinungaling ka? O sinungaling pare, di ba? Yan si Pastor Apollo Kibuloy, tinrabaho yan ng Amerika. Di ba sinasabi nga na natin sa inyo na sa sobrang lakas ng simbahan niya sa Amerika, na-threaten yung ibang mga simbahan doon sa Amerika. At yung yung mga grupo ng simbahan sa Amerika, nakipagkasundo sa gobyerno ng Amerika na pabagsakin si Pastor Apollo Kibuloy. Nagsimula yung kaso niya sa Amerika. O, tingnan mo, ang ginawa dito sa Pilipinas, di ba? Nakita nyo yung nangyari sa Venezuela. Hello, Francis. Oy, thank you very much. Happy birthday kay Happy birthday kay Sir Carlo dyan sa SMNI. Happy birthday. O, nakita nyo yung nangyari sa Venezuela. O, yung tama ba? Venezuela ba yon? Yung kinuha ng Amerika yung nila, yung kanilang presidente. Ganon dapat ang gagawin nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Extraordinary rendition. Kukunin sana nila si Pastor, dadalhin nila sa kanila. Dahil doon sa mga gawa-gawang kaso. O, magaling, matalino si Pastor. Alam na ni Pastor yung gustong gawin nila. O, mas matalino si Pastor kaysa sa presidente nung Venezuela ba yun? Nung ito lang nakaraan na kinuha nila from Venezuela. Maling-mali yun eh. Maling-mali yun. Ganun na ganun ang ginawa ng ICC kay Pangulong Duterte. Sobrang mali nun para sa akin. Sobrang mali nun. Kasi may soberanya man yung bansa na yan. Yung bansa na yan ay may sarili namang justice system yan. Gumagana naman yung justice dyan. So bakit ginawa nila yun? Dahil may kaso sa kanila. Di sana nakipagtulungan sila sa Interpol. Di ba dumaan sila sa tamang proseso. Kung merong extradition, di sana ginawa nila yun. Napakadelikado nung ginawa ng Amerika na yan. Flexing yan. O ganyan ang gagawin dapat kay Pastor Apollo Kibuloy. Extraordinary rendition. Dapat kukunin siya sa Pilipinas, dadalhin siya sa any black site. At doon siya pahihirapan. Natunogan ni Pastor. O, kaya ngayon, nandito siya sa Pilipinas. Di ba? Nandito siya sa Pilipinas, hindi siya nadala sa ibang bansa. Ngayon, dadaan sa normal na proseso. Okay man lang kay Pastor yun na makarating siya sa makarating siya sa Amerika para harapin yung mga kaso doon. Okay man lang yun. Through extradition, hindi sa rendition. O, dumaan sila sa tamang proseso. Kailangan nilang i-extradite si Pastor. Matapos lahat ng kaso dito sa Pilipinas, hindi na-extradite siya doon. Then, dinggin lahat ng kaso niya doon. Di ba yung mga kaso niya doon, lahat di ba lahat na didismiss na. Yung mga kaso ng mga dati niyang kasamahan doon, nadidismiss na lahat. Di ba? So, ganun lang yun. So, napakadelikado ng ginawa ng US na yun. Yun din ang gusto
ng US na gawin kay Pastor Apollo Kibuloy nun. Kunin siya dito sa Pilipinas. Hindi lang nila nagawa kasi matalino si Pastor. Oh, iba yung iba yung kay Father Flavi, kay Pastor. Kasi yung kay Pastor, yung mga nila, yung mga ganyan din naman ang tawag nila kay PRD, 'di ba? Na keso Mangkanor, keso ganyan. Ano na 'yan? Lahat ng mga paninira kay Pastor political. Lahat ng paninira kay Pastor is because threat si Pastor sa lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Threat si Pastor sa lahat ng mga kriminal sa Pilipinas. Because kung si Pastor nanalong senador, sigurado ako na hindi na kailangan mag-ingay ni Leviste ngayon. Hindi na kailangan mag-ingay ni Kiko Barsaga. Sigurado ako si Pastor Apollo Kibuloy kayang-kaya niyang i-expose lahat ng katiwalian ng gobyerno. Oy, ako si Makabayan, shout out sa'yo, mabuhay ka. Ganun lang yan. So yan si Father Manyakol, walang hiya ka. Kapal ng mukha mo. Ang hilig mong sumita sa mga Duterte pero nuknukan ka ng kadimonyohan. Manyakis. Yan ang totoong manyakis. Kasi ang totoong manyakis yung patago. Oo, yan ang manyakis, yung patago. Yung hindi inaamin. O katulad si PRD. Oh, inaamin man ni PRD, marami siyang chicks. Inaamin man ni PRD, marami siyang asawa. Oh, hindi ba? Oh, alam ng tao yun. Ang mahirap nun, yung putang na bait-baitang kang ganyan. Tapos nagbibigay ka pa ng ostya. Tapos po siya nagbibinyag ka pa. Tapos, nanonood ka ng bold. Patarantaduhan yun, Father. Maling-mali po yun. Madadamay ang lahat ng mga pari sa'yo, pati matitino. Nung nakaraan lang may nasintensyahan na pare na di ba? Yung nasintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo na pare na nanggagahasa yata ng mga minor de edad, di ba? Ano ninyo? Ang hilig ninyong manita, ang hilig ninyong sumita sa KOJC na keso ganito. Tanong mo, karamihan ng mga sumisita sa KOJC puro mga Katoliko. Katoliko kami O, di ba? Dati kami sumisita sa KOJC. O, ang hilig manita ng mga Katoliko sa KOJC. Ang hilig manita ng mga Katoliko sa Iglesia ni Cristo. Pero tingnan mo, putang ina, kinukundina ba nila yung pari nilang manyakis? Di ba? O bakit hindi kayo manawagan sa CBCP na tanggalin na sa pagkapariya pa? Father Flavi, maging aktivista ka na lang. Huwag mo nang gamitin yung abito. Huwag mo nang gamitin yung pedestal ng simbahan. Huwag mo nang gamitin si Jesus. Magano ka na lang, aktivista ka na lang, okay man lang yun, huwag ka na magpare. O kasi yung nagpapare ka pa, marami ka pang mga kaluluwa na madadamay sa'yo, imbis na yung kaluluwa gustong maligtas, putyang ina, pag nakinig sa'yo, kumain ng ostya mula sa mga kamay mo. Tapos, pininyagan mo, lahat yung mga kaluluwa ng mga yan, diretso sa impyerno. O bakit? Kasi nga, si Satanas ang nagbibinyag sa kanila. So, napakadelikado niyan. Di ba? Boss Dada, gusto kita makita. Punta ka dito sa putang ina. Gusto mo ako makita? Ako papupunta dyan, Prince? Grabe ka naman. Dito lang ako sa Kabukitsu. Paikot-ikot lang ako dito. Pauwi na rin tayo ng Pilipinas. Kaya pasensya na kayo kasi ganito muna yung vlog natin. Kasi pag uwi ko ng Pilipinas, masi-set up ko na ulit yung ating usual na setup. Makakapagbakbakan na tayo at makakapag-topic na tayo ulit ngayon. But for now, ilagay nyo lang dyan kung ano gusto nyo reaksyonan natin. Re-reaksyonan natin yan. Di ba? O ito pa, isa si Llamas. Putang ina nito ni Llamas, isang gago rin. Sabi daw niya, may mga nakausap daw siya ng mga ambassadors ng ibang bansa. Putang ina mo, ba't makakausap ng mga ambassador ng ibang bansa, wala ka naman trabaho? Di ba? Boss, dapat ganyan gawin kay BBM. Yung yung ginawa ni hindi naman ako papayag doon, Boss Windel. Although deserve ni Bongbong 'yon, hindi ako papayag doon kasi hindi tayo parang pagpabor lang sa atin. Okay lang sa atin. Halimbawa si Bongbong naman ang kukunin ng ICC, pabor tayo, hindi rin ako pabor doon. Kasi katulad din kay Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos dapat managot dito sa bansa natin. Dapat managot si Bongbong dito sa Pilipinas. Sa mga ginawa niya kahayupan sa mga Pilipino, dapat dito siya sa Pilipinas ikulong. So mas gusto ko yun na dito siya sa Pilipinas. Hindi dapat kahit si Donald Trump kunin yan o ICC kunin yan, hindi dapat. Mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, mali kung gagawin nila yan kay Bongbong Marcos. Dapat si Bongbong dito makulong sa Pilipinas.
dapat si Bongbong, yung korte sa Pilipinas ang mag sa kanya, either absuelto sa kanya o mag-convict sa kanya. So, hindi pwede na porket galit tayo sa kanya, papayag na tayo. Katulad din tayo ng mga Dilawan at saka mga Pulan. Alam ko naman, joke lang yun ni Boss Windel. Joke lang niya. Pero gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na hindi ako yung ganong klase ng vlogger na ako, Duterte supporter ako. Ginawa kay Pangulong Duterte ng ICC, galit na galit ako. Tapos biglang bumaliktad. Si Bongbong naman ngayon ang gustong hulihin ng ICC. Papayag ba ako? Siyempre hindi din. Kasi si Bongbong Marcos ay isang Pilipino, bagamat siya ay traidor, tanga at bobo, siya ay isang Pilipino. So kailangan dito siya sa Pilipinas makasuhan, kailangan dito siya sa Pilipinas malitis, kailangan dito siya sa Pilipinas masentensyahan, bitay man yan o kulong. Dapat dito sa Pilipinas. Because yung justice system natin dito is working, sabi nga ni Makabayan. Yes, the Philippine justice system is working. Hindi natin kailangan ng mga foreigner. Hindi natin kailangan ng ICC, hindi natin kailangan si Donald Trump para umandar ang bayan nating Pilipinas. Napakayaman talaga natin. O sabi nga nila, tinan mo, ang Singapore, walang rice fields ang Singapore. Walang rice fields. Ang liit ng Singapore, nagugutom ang Singapore. Hindi. Bakit? Matitino ang mga tao dyan. Matitino ang mga tao sa Singapore, matitino ang mga politiko dyan. O sa Switzerland. Ang Switzerland may dagat? Wala. Walang karagatan sa Switzerland. Pero bakit ang yaman-yaman ng Switzerland? O hindi ba? Kasi matino ang gobyerno ng Switzerland. Nagbabayad lahat ng buwis. Wala silang karagatan na pinagkukunan ng yaman. Wala. Ang Dubai, ang Saudi Arabia, ganun din. Wala silang rice fields, wala silang karagatan. Pero bakit ang yaman-yaman nila? O tayo sa Pilipinas, nasa atin yan lahat. O sino pa? Yung mga bansa pa ba? Walang mga kabundukan ng mga bansa. O dito sa atin sa Pilipinas, kumpleto tayo. Meron tayong yaman dagat, meron tayong yamang gubat, meron tayong mga matatabang mga taniman, meron tayong mga rice fields. Pero bakit nagugutom tayo? O, kasi ang problema natin dito, hindi resources. Ang problema natin dito, yung mga tao na nandiyan sa gobyerno, putang ina yung resources natin, inuubos nila pansarili. Ninanakaw nila. Yung mga isda na dapat na para sa tao, kinukuha ng malalaking mga korporasyon ng mga isda dito sa Pilipinas para pagkakitaan at ibenta ng mas mahal sa mga kababayan natin na Pilipino. Di ba? Nakakahiya kasi kung yung Pilipino litisin sa ibang bansa, totoo yan, bossing. Oo. Monet, Miraflor. Totoo yan. So, galit man tayo kay Bongbong dahil sa ginagawa niya sa bayang Pilipinas, okay man lang na dito siya. Dito, hindi dapat yan itago sa ibang bansa. Oo, katulad na gusto niyong gawin, katulad ng ginawa ni Joma Sison na doon na lang namatay sa ibang bansa, hindi siya nalitis sa mga kasalanan niya dito sa Pilipinas. Maraming mga namatay dahil kay Joma Sison dito sa Pilipinas, hindi siya nalitis. Diba? Hindi ganun yun. Hindi kasi pinangangalagaan ng gobyerno meron tayong yaman. Hindi, pinangangalagaan nila sobra. Sobrang ang alaga nila. Kinukuha nila lahat eh. Diba? Ganun ang nangyayari sa bayang Pilipinas, mga bossing. Oo, kaya kailangan magsimula tayo sa mga sarili natin. Kayo mga pare, kung gusto nyo na iligtas ang mga kaluluwa namin, putang ina, kailangan kayo mismo malinis. Diba? Kayo mismo malinis. Hindi nyo pwedeng ibalik yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nyo pwedeng sabihin, bakit si Pastor Apollo Kibuloy merong kaso? Mga gago, kaso yun. Yung kaso niya, alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang kamunduhan, wala siyang ginawang kabastusan, wala siyang ginawang kalokohan. Alam niya ng milyon-milyong mga miyembro niya. Kayang patunayan niya ng milyon-milyong mga miyembro niya. Kayang patunayan niya ng mga kasamahan niya na dekada ng kasama niya. Paano mo sasabihin na rape? O, halimbawa, sasabihin mo na rape si pastor. Sino ba yung mga kinasuhan ng rape? Ang kinasuhan ng rape, pantakin mo ha, pakinggan nyo to. Ang nagkakaso ng rape, babae. Isang babae, nagbibintang siya ng rape. Di yung babae na nagbibintang ng rape, walang medical legal. Walang medical legal. Ni walang CCTV footage na minolestya siya. Walang patunay. Oo, kung check upin mo siya, walang DNA, walang naiwang kung ano, walang patunay, walang medical legal. Yun na lang eh, walang medical legal kahit isang panty na pwedeng gawing ebidensya para sa kanyang claim na ginahasa siya, wala.
So paano mo sasabihin na nagahasa siya? At saka ito pa, babae siya. Yung mga kasama ni Pastor na mga kinasuhan, kasama yung kaniyang mga administrator na mga babae, mantakin mo pati babae, ang kaso rape sa kanya. Paano naman kapwa mo babae, re-raping ka? Kagaguhan, di ba? Alam mo nang kabulbulan talaga yung ano na yan, kaso na yan. Kabalbalan yan. Ito, ebidensya to. Walang ebidensya, may akusasyon lang kay Pastor na siya ay may ganyang kaso. Akusasyon. Etong kay Father Flavie, hindi akusasyon to. Pucha, kitang-kita mo mismo sa page niya na nagpa-follow siya sa mga manyakis na mga page. Oh, tapos ngayon, tinanggal niya, nag-unfollow siya o kaya ipin-private niya yung kanyang yung kanyang kamanyakan. Nagpaliwanag na ba siya? Wala. Tama ka dyan, Weng Argiles, false accusations lahat yan. O yung kay Pastor, false accusations. Pumunta kayo sa korte, makinig kayo sa hearing niya, walang ebidensya. O, paano sasabihin mo na ayan, tinanggal na daw yata yung rape sa kaso ni Pastor dahil inutusan lang daw siya. See? Wala na yung kasong rape sa niya. Sa kanyang, at saka na-dismiss na yan before. Na-dismiss na yan sa Davao 4 years ago. Binuhay lang ulit ni Boying Rimulyan. Ewan ko si Boying Rimulyan namumuhay ng mga patay ng kaso. Kasi malapit na rin mamatay. Oy, by the way speaking of Boying Rimulyan, si Boying Rimulyan buhay na buhay. Sino ba kasi nagpakalat ng fake news na yan? Na itinakbo daw siya sa ospital. Baka naman itinakbo sa ospital pero hindi namatay. Di ba? Baka naman itinakbo siya sa ospital pero hindi naman siya baka nagpa-check up lang. Kayo naman kasi hindi naman lahat ng tinatakbo sa ospital mamamatay na. Pwede naman nagpa-check up lang, nagpa-laboratory lang. Masyado kayong asyumero na gusto nyo mamatay kaagad yung tao. Ba't ba gusto nyo mamatay si Boying? Kayo talaga, buhay pa. Oo. Gusto nyo naman patayin kaagad Bakit ba kasi ganyan? Pero malaking issue yan Sabi nga niya, inatake daw siya ng mga troll. Si Boying, hindi kayo inatake ng mga troll, Boying. Actually, nung nangyari to kay Akop, grabe ang saya. Nung nangyari yung pagkamatay ni Akop, sorry sa pamilya, condolence. Pero grabe ang saya ng mga Pilipino nung nawala yung matanda. At nagwi-wish sila, sana meron pa. Bago matapos yung taon, o kaya pagsimula ng taon, sana meron pang isa. Kamalas-malasan lang. Nagkaroon ng issue sa'yo. Kaya gusto ng tao na mapunta ka sa impyerno talaga. Hindi, kita mo, yung mga tao, banas na banas. Sabi nga, baka patay na, baka ganito. Kasi gusto talaga nilang mangyari yun. Bakit nila gustong mangyari yun? Kasi nga, pangit ang mga ugali nyo. Oo, akala ko boss, sumunod na kay Akop. Sabi nila, go-golf na nga daw kasama ni Akop. Hindi, matagal pa buhay niya ni Boying. Marami pang gagawing kademonyohan sa Pilipinas. Oo, abangan nyo, marami pa yung mga kasalanan gagawin. Di ba? So, sino ba nagpakalat kasi ng fake news na yan? Kasi ang dami nagme-message sa akin, may tinakbo sa ospital. Ano man lang tinakbo sa ospital, hindi naman lahat ng tinakbo sa ospital mamamatay. Parang ganyan din sa kaso. Hindi lahat ng inakusahan, kinasuhan, meron ng kasalanan. Oo, kayo talaga, parang yan. Katulad yan, may kaso si Pastor, may nagkakaso kay Pastor ng ganito, ng ganyan. Tapos sinasabi nyo, ganito at ganyan na siya. Hindi pwede yun. Hindi porket may kaso, may kasalanan na. Ganyan kasi perception sa Pilipinas, mga tanga kasi mga nandito. So ganyan din kay Boying. Kung itinakbo si Boying sa ospital, baka nagpa-check up lang, baka nagtatae o kung ano. Alam ko marami nalungkot sa inyo dahil hindi pa buhay pa siya. Pabayaan nyo na. Bayaan nyo na. Mas maganda nga yung makita nila yung pagbagsak nila From tugatog makita nila ang pagbagsak nila Pero kung susunduin sila agad ni kamatayan tsaka ni Satanas, bakit hindi? 'Di ba? Hindi naman tayo siguro malulungkot kapag kaganyan. Sabi naman ni Daimon, makomatos daw. Grabe naman kayo. Oo, grabe naman kayo sa makomatos. Ito ang aking pinaka-paborito. Edamame. Dati hindi ako mahilig dito pero ngayon mahilig na. Ito lagi namin kung ni Banat Bay. So yun yan. Kaya magtanda na kayo. Kayong mga politiko dyan, mga sekretary, magtanda na kayo. Yung kung gusto nyo,
na i-celebrate kayo ng mga tao na ipanalangin nila sana wag pang mamatay. O kaya pag namatay kayo, yung malungkot sila, bait-bait niyan, ba't diyan pa siya pa kinuha, pwede naman yung kapitbahay namin. Gusto nyo na maging ganun ang trato sa inyo ng tao? Magtrabaho kasi kayo matino. Magpakabait kasi kayo. Mag-ano kasi kayo, mag-repent kayo. Mag-serbisyo kayo. Kasi yun ang problema sa bayang Pilipinas eh. Napakaganda ng bayang Pilipinas. Nasa atin ang yaman dagat, nasa atin ang yamang bundok, nasa atin ang yaman ng kapatagan. Pero bakit ang hirap-hirap natin? O, kaya tayo mahirap kasi pinababayaan natin na magnakaw sa atin yung mga salot sa lipunan ng mga taga-gobyerno. Diba? Hoy, Boss Jacqueline! Happy New Year, Airpods. Yan yung tatay ko sa San Diego. Mabuhay ka. Miss na miss ko na kayo ni Mrs. Jack. Punta kami US this year. I-manifest na natin yan. Anong kinakain ko? Utong? Yung utong ni Lisa na hindi mo makita. Utangin na, nakita nyo na ba yun? Nakakadiri. Grabe kung totoo yun. Sino na dito ang nakapanood noong expose ni Dean Chase? Taas ang kamay kung sino ang nagsasabi na ano yan, AI yan. Reaksyonan lang natin ha. Hindi natin sinasabing totoo yung video. Reaksyonan lang natin. Anong masasabi nyo dun sa video? Babasahin ko yung mga comments na bilis. Lagay nyo dyan. Ano masasabi nyo? Kadiri, sabi ni Snowy. Ate Snowy, sabi mo magkikita pa tayo. Hindi na tayo nagkita ulit. Wala na yung sombrero mo. Hindi mo na nakuha. Sabi ni Mia Matas, hindi pa dapat mamatay. Bayaan nyo munang magbayad sa kasalanan sa 2028. Tama. Si General Focus, bukas daw, boss, papa-arresto ni Bangag. Hindi pa dapat Supreme Court ang maglalabas ng arrest warrant? Hindi Supreme Court. Depende. Kung sa DOJ sinampa yung kaso niya, trial court, RTC ang maglalabas ng warrant. Korte maglalabas, si Supreme Court. O, ayan, kadiri daw. Diyos ko, kadiri talaga, no? Kung totoo yun, ang tatanda na nila. Kung totoo yan, ha? Kung totoo yan, hindi ko sinasabing totoo, pero kung totoo yan, putang ina, nakakadiri. Ang tanda na, nakita nyo yung picture, nakita nyo yung utong nandirito, yung isa nandirito. nasa sentido. Ang ina, ganun na sila kulubot eh. Di ba? Di mo pa napapanood, Weng? Oy, boss, di kailan tayo magkikita? Wala nga, pauwi na ako eh. Akala ko nga babalik ka eh. Hindi ka na bumalik dito sa Kabukitso, sayang. Hindi tayo nagkita ulit. Bibigyan mo pa naman ako ng sing-sing. Mga baboy, di ba? Kadiri. Bawal ako manood noon. Bata pa ako. Hannah Johnston, tumigil ka. 5 na yung apo mo. Ang bata ka. Saan ang video na yan? Boss Jacqueline. Doon kay Dean Chase. Pero in-upload ko kanina eh. Nakita ko yung video ni in-upload ko kanina sa YouTube. Tapos sabi ko tingnan nila. Tingnan nila kung tawag dito kung totoo yung na yun. Kadiri. Oo, imagine mo yung si Apo Wangod. Imagine mo si Apo Wangod nakahubad sa harapan mo. Ay na yan, ano ba yung tubig na yon? Hindi ko kasi masyadong nasubaybayan yan eh. Ano yun, yung tubig parang binabanatan si bangag ng lalaki sa wetbox. Putang ina, nakakadiri, ang tatanda nyo na. Ano ba naman yan? Ano yun, yung nakanyo doon, grabe. RTC, oo, RTC maglalabas. Opo, pauwi na ako, ma'am Snowy. So yun nga, paano na yun, grabe, hindi man lang magbra. Siyempre naman, kung magchuchuk-tsakan kayo, hindi mo kayo nakabra. Pero grabe naman yung lola ka na, 65 ka na. Magsi-70 ka na, putang ina niyan. Nagpapakangkang ka pa. Sobrang libog mo na niyan, hindi pa ba Siguro okay lang sa akin yung mga mula 15 anyos ka, hindi, wag na 18. O mula 18 anyos ka hanggang mga 50, nagpapachuk-tsak ka. Pero yung putang ina, 60 plus ka na, senior citizen ka na. May discount ba yan pag tinira ka? Question lang.
Oo, kapag ka ikaw ba senior citizen ka, tas malandi ka. Oo, kapag ka ikaw ba kumuha ka ng lalaking titira sa'yo, meron bang senior citizen discount yan? Meron bang 5 or 10% na discount yan? Paki-confirm nga kung meron. So, tangina, baka kung meron, baka kaya sinusulit niya yung kanyang, yung kanyang malupit na discount. Kaya ganyan, pero putya, nakakadiri yan. Kung totoo nga yan, grabing kahihiyan na idudulot yan sa bayang Pilipinas. Mantakin mo, sabi nung kapatid, sabi ni Amy si BBM daw, adik. Wala na daw sa katinuan. Tapos biglang may ganitong lalabas. Nakaburlis sila. Yung asawa daw, hindi ko masasabing siya, pero yung asawa daw, yung asawa daw, utang ina, nakahubad-hubad, tapos grabe no, parang kang nakakita ng luyang basa. 'Di ba, luyang tuyot na nanunood habang nilalabati ba yung asawa niya. Yung parang yung sinasabi, halatang sabog talaga. Kaya tingin niya 20 years old pa lang siya, no, grabe. Ako pag 65, sexy pa din sana. Oy, Hannah Johnston, wag mo nang asahan. Because ang mga babae, hindi sila nag-age gracefully. Confirmed, may sakit sila sa saan ang sakit nila? Sa utak? Oo. Imagine mo, at yung lola ko, ilang taon na ba nanay ko? I think ang nanay ko ay nasa ganyang edad na din. Alam mo ginagawa ng nanay ko? Serve lang ng serve sa simbahan. Oo, ang nanay ko, Katoliko kami eh. Ang nanay ko, nagsiserve sa simbahan. 3 times a day pa nga yata mag-serve ang nanay ko sa simbahan eh. Kasi nga wala na siyang magawa sa buhay niya. Kaya nasa simbahan na lang siya lagi. Collector sila eh. Nangungulekta sila ng mga abuloy. Sabi nga sa inyo, huwag na kayo mag-abuloy sa simbahan. Gagamitin lang ng mga pari yan pang subscribe sa Pornhub. Sayangin nyo lang ibibigay nyo dyan. So yung nanay ko ganun. Yun lang ginagawa niya umaga na sa simbahan. Tanghali na sa simbahan. Gabi na sa simbahan. Pag sinuwerte-swerte, magsusumba-sumba lang yan. Tapos sa bahay na yan, nagki-candy crush na yan hanggang makatulog. Ganun na ang trabaho ng mga matatanda. Dapat nagpapahinga na kayo. Hindi yung walang Jew na yan, oh. Putang nagpapachok-chak pa kayo, sumisex orgy pa kayo. Ang ina ng klaseng mga leader ng bayan. Sabi ko nga, bakit kasi kayo nagpresidente? Di ba? Bakit kayo bakit kayo pumasok sa politika? Ang ina nyo, gusto nyo naman palang magkangkangan. Gusto nyo magchup-chupan. Gusto nyo magtirahan sa puwet. Hindi sana naging na lang kayo, hindi na kayo nagpolitiko, hindi na sana kayo pumasok sa Malacanang. Kasi on your personal time, pwede nyo mang gawin yan. 'Di ba? Sa sarili nyong time, yung hindi kayo sinasahuran ng taong bayan, pwede naman kahit ano gusto nyo ipasok sa mga pukengkeng nyo, tsaka mga tumbong nyo, pwede nyo gawin. Halimbawa, pasok mo, pako, bubog, ganyan. O kaya, basag na bote. Lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin, basta hindi ka pasahod ng taong bayan. Pero kung pasahod kayo ng taong bayan, oo, yan tama yung sinabi ni Melissa eh. Hindi lang sarili nyo binababoy nyo, pati bansa natin. Pati Pilipinas, bawat iskandalo na gagawin ninyo, magre-reflect yan sa Pilipinas. Magre-reflect yan sa bawat Pilipino. Diba? Ano na lang iisipin? Ito, ikukwento ko sa inyo Ikukwento ko sa inyo. Kagabi, nagdi-dinner kami nila Banat Bay. Kasi birthday ng daddy niya. Sa yata I think ang birthday ng daddy niya is 7. Basta, birthday ng daddy niya. So, nag-celebrate na kami ng maaga kasi pauwi na nga kami. So, kumain kami sa isang sikat na Kobe beef teppanyaki dito sa Tokyo. Diba? Sabi ni Snowy, yak talaga mag-asawa na yan. Saksakan ng bogli. Ayop na yan. Parang nilukot na jar yung katawan. Oo nga, hindi nga nilukot na jar yung parang nilublob sa kape. Yung katawan niya, Diyos ko po. Yung yoga niya, putang ina, naka 360 degrees na, hindi mo na makita kung nasan yung yung utong. Yung utong parang nasa bewang. Walang iya na yan, putang ina niyan. Sabi ko nga, pagka ganyan ka, matanda ka na, lola ka na, buto, tapos konting laman, at saka balat, puro balat na yan. Putang ina niyan.
Kumbaga sa kumbaga sa halaman, lantan-lantan na yan. Kumbaga sa pechay, hindi na pwedeng isahog yan sa nilaga. Bulok na yan, putang ina, pinapagamit nyo pa. Nakakadiri kayo, itigil nyo na yan. O yun nga, may babalik ko yung kwento ko. Oo. Nag-ano kami, nag-dinner kami, no? Alam mo ba na yung nagsiserve sa amin is Japanese Nepalese. Oo, Japanese Nepalese. Oo, ayun ang nagsiserve. Uy, may basher ako. Tanginan nyo. Mandiri kayo, yung mga basher, napanood nyo na ba yung ginawang iskandalo na naman ng mga puon yung mga buwaka ng ina? O, panoorin nyo para baka sakali ipasa nyo kay Father Flavi para pagsalsalan niya. Ipasa nyo yung picture na lukot na tuyot na matanda na nakahubad. Bigyan nyo kay Father. Tapos magjakol siya. Sabihin ninyo. Yun ang dapat na pinapanood niya para mawala ang ano niya, libog niya. Tangina niya, mahilig siya manood ng mga bastos na mga page sa social media. Ang demonyo siya. Nek-nek nyo, hindi nyo ako kaya. So eto na nga. Nepalese siya na Japanese yung nagsiserve sa amin. Pucha yan. Nalaman niya ngayon. So sabi niya, where are you from? Sabi namin, we're from the Philippines. Alam mo ang sabi, ang sabi nung nagsiserve sa amin na Nepalese, you know, sabi niya, in your government, what happened to Nepal should also happen to your government. Sabi niya, ibig sabihin, alam niya yung nangyayari sa Pilipinas. Nepalese to Dumaan, di ba natatandaan yung nangyari sa Nepal? Sinunog nila yung mga korap na mga opisyal nila dyan sa Nepal. Di ba? Ngayon, naka-temporary yung kanilang leader. After a while, mag-e-election daw sa kanila. Pero grabe, dito, sa Pilipinas, nasa Japan siya, Nepalese siya, sabi niya, what happened in Nepal should happen to your country too. Dapat, yung mga ano ninyo, dapat yung mga tawag dito, sandali lang Oy, Joseph Rivera, sugwitan, bastos ako. Putang ina mo, mas bastos si Flavi. Tarantado, mas bastos si Flavi. Pinagsasalsalan yung mga napapanood sa social media. Paring naturingan. Tanungin mo kung pinupunas niya yung tamod niya sa sa abito niya. Tarantado ka. Tangina nyo, wala kayong karapatang maglinis-linisan ngayong mga hayop kayo. Bunganga ko, bastos, totoo yan. Joseph Rivera, sugitan. Sabihin mo kay Father Flavi, pinuputok mo ba sa abito mo yung tamod mo pag pinagsasalsalan mo yung yung kantot page? Balahuraan, di ba? Ang ina yung sinasabi ko sa inyo, ilinis-linisan kayo, bait-baitan kayo, gago. Walang mabait na Duterte supporter, lahat kami puros balahura. Kaya pag binalahuraan nyo kami, mas babalahurain namin kayo, mga ulul kayo. Ang ina nyo. Akala nyo kaya nyo kami o going back dun sa istorya, huwag na kayong mag-comment, hindi nyo ako kaya. So sabi niya, dapat daw mangyari din sa Pilipinas yung nangyari sa bansa nila. Nakakahiya na taga-ibang bansa na pinagdadaanan din yung corruption sa bansa nila, alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. Hindi Pilipino, isang Nepalese na Japanese ang nagsabi na yung bansa nyo, putangin na bulok. Mantakin mo yung presidente nyo, di umano sabog. Tapos walang ginagawa yung mga tao sa inyo. Yun yung sabi niya, parang sinabi nga nila na sa totoo lang, baka mas mayaman ang Pilipinas sa Nepal, pero puta mas matitino ang tao sa amin. Dahil sa amin, 2 araw lang natapos na namin yung problema ng bayan namin. 2 days, sabi niya. Kayo, tagal-tagal na tagal-tagal nang nakaupo ng presidente nyo, ginagawa pa rin yan sa inyo. Ano nakakahiya, di ba? Kaya nga nung sinabi niyo, sabi ko, no, I'm not from the Philippines, I'm from Singapore. So sabi niya sa akin, good for you. Di ba? Yan. So nakakahiya tayo sa totoo lang. Itong nangyayari sa atin, itong mga iskandalo na to. Tapos ito kung mapapatunayan na totoo to. Itong kay yung lumalabas na video na may matanda, sinasabi nila yung kasama ng presidente. Sana naman wag. Sana hindi totoo. Nakakahiya talaga tayo. At kung hindi totoo yan, halimbawa AI yan, tangina nyo yung mga gumagawa kayo ng AI, mga tarantado kayo Ang pangit-pangit na ng image ng Pilipinas, tapos pinapapangit nyo palalo Oo, dapat wag ganun. Sana AI yan. At sana kung AI yan, yung gumawa ng AI na yan, sana putangin na makulong.
Oo. Di ba? Nakakaya, boss, lalo dito sa Amerika, alam nila adik ang presidente ng Pilipinas, di ba? Kasimple-simple man lang para mapatunayan mo na hindi ka adik, magpapadrug test ka lang naman Di ba? Pero ito no kidding to. Ayaw kong maniwala na yung lumalabas na pictures na yon na nilalabas ni Dean Chase. Ayaw kong maniwala na totoo yun. Kung totoo man yun, putang ina, delikado talaga Pilipinas, may mga tama talaga itong mga nasa Malacanang. Pero kung hindi totoo, yun, sana itigil na yung mga nagpapakalat ng mga balita na yan. Lalo na kung alam nyo sa sarili nyo na hindi totoo yan. Masama yan para sa bayan natin. Hindi lang yung mga Marcos ang sinisira nyo dyan, pati Pilipinas. Masisira tayo dyan. Masisira ang bayan natin dyan. Yung tangina na ako doon sa utong. Ang daming pera, di man lang naisip ipapink yung utong. Wala nang pag-asa yun. Hindi mo na kayang ipapink ang itim. Ano ka ba? Para maging pink yun, kailangan mong balatan yun. Yung karne nun, kulay pink pa. Hindi na magiging pink yun. Kayo naman, sobra naman kayo. Pero ako hindi ako naniniwalang siya yun. Sana hindi. Kasi nakakaya. Nakakaya talaga. Pero kung sila man yun, maraming expose si Dean Chase. Mga video naman kasi yun na nga Hindi natin talaga malaman kung totoo yan o hindi Kasi dami na rin talagang AI ngayon. Si Rapid Tulpo siguro supplier ng robas ni BBM baka. Pero putang ina, iniisip, kaya pa bang gawin nyo ng isang tao, lalaki? Magpapatira ka sa wetbox, di ba? Sobra, no? Kadiri. Parang mayroong, tangina, addict na lang makakagawa niyan Yung matanda na, tapos titirahin mo pa. Tingnan nyo, sinong gumagawa niyan? Ang gumagawa ng ganyan yung kahit lola, ginagahasa, addict lang. Walang ibang gagawa niyan kundi baliw. Di ba? Lagay nyo nga dyan sa comment section kung naniniwala kayo o hindi. Naniniwala ba kayo o hindi dyan sa Dyan sa bali-balita na yan. Ako, ayaw ko maniwala. I hope hindi totoo. Because if totoo yan, nakakaya tayo. Nakakaya tayo, nakakadiri tayo, lahat. Sabi ni Meng Argiles, active pa pala sa sex yung ganong edad. Alam ko, pag ganyan, nagbibilang na lang ng araw yan So, pag ganyan ba edad, mga 65, 66 ka na, ano pa ba yan? Nabasa pa ba yan? Di ba parang mabuhangin na yan? Test ko yama. Anong nakakadiri? Grabe ka naman. Sino dito senior citizen? Paki-check nyo nga kung ano pa yan, nagwawater-water pa yan, baka mamaya, magaspang na yan, parang may papel dilihan na dyan. Sabi nito, babalatan yung utong. Hindi na magiging pink yun. Grabe naman kayo. Depende yan sa lalaki. Kung may bayad, papatol. Ayun na nga. Kung halimbawa, senior citizen ka na, magbabayad ka ng lalaki, nasutsuk-tsak sa'yo. May senior citizen discount ba yan? Paki-confirm nga. Sabi ni Jaisel, totoo po yun, Boss Dadan. Ako, grabe naman kayo. Hindi lang menopause, kundi may kupos. Wala na may na yun. Alam mo, akala ko talaga, nung bata ako, kapag ang babae tumatanda, magiging peklat na lang yan nagsasara yung butas niyan, alam ko Habang tumatanda ka, parang pinto yan pasara bilang point. Wala na, sarado na. Akala ko ganun siya. Hindi pala.
Ang tanda-tanda na ang libog pa, sabi ni Sara Manalo, grabe naman kayo. Hindi nga sila yun, baka naman AI lang yun. Ako palagay ko AI. AI yun, di totoo yun. Walang matinong gagawa niyan. Tangina, ako 41 na ako. Isa't kalahati lang kaya ko, tapos si BBM. Natigas pa. Uy, isot ko lahati ha. Tangina ka, mayabang ka. Sino to? Tux Papa Arellano, isot kalahati, ulul. Hindi ka na nakakadalawa, tumigil ka. Baka kalahati na lang kaya mo. Style mo bulok. 40 anyos ka na. Sabi ni Helen, hoy, boss, dada, sagwa mo naman. Oo, wala, may katas pa ba yun? Hindi nga, tinatanong ko lang, hindi mo man alam. Quadruple pay, karumal-dumal. Nagawain, hindi nagawain ng matinong tao yung unang kakadiri, no? Putang ina, ibang klase talaga tong mga to. Kung totoo yan ha, ibang klase talaga itong mga angkan nito. Angkan namang manyakis talaga, no? Parang si Father Flavi. Father Flavi, anong vitamins mo? Robust? Gago yung Robust, hindi yung 3 beses ng araw iniinom ha. Kaya utog na utog ka eh. Bangag lang makakagawa ng ganyan, no? Ako, feeling ko din. Puro kayo kalokohan eh. Na-miss nyo na ba yung aking vlog sa YouTube? Di ba bukas meron na. Mag-upload na ako bukas. Uwi na ako mamaya eh. Ayop na mag-asawa yan. Lakas makasira ng utak, ayun na nga. Yan ang problema kung totoo yan ha. Yan ang nagagawa ng drugs. Luyang kulang sa exercise, grabe naman kayo. Tanda na yun, hindi na nag-exercise yun. Legit, boss dada, kalahati sa kinabukasan itutuloy talaga. Kaya lang black and white man. Black and white yung video, yung nakita kong parang picture lang eh. Nahirap yun. Yung colored nga, nadidaya eh. Diba? Yung nga eh, yung sumisingot nga na, sumisingot na ganun, AI nga daw yun eh. Colored pa yun ha. Iyan pa kaya black and white. Mahirap yung robust body, boss di, baka mag-lock sa kipay. Sabi ni Weng, oy ha, Weng ha, tumitira ka ng robust ha. Oo, Ma'am Snowy, ikaw naman kasi. Uwi na ako. Babalik na nun, next year na naman. Next December na naman. Magpapakapagod na naman ako. Boss, di lagi ka mag-live sa FB. I-upload ko ito mamaya sa YouTube. Para mapanood ng mga YouTuber kong mga follower. I-share nyo ha. Hindi kayo nag-share, hindi kayo nag-like sa YouTube, mamatay na kayo bukas. Hindi, alam nyo, paano mga pasalubong ng mga cookies? Ikaw naman kasi, tagal mo eh, Ma'am Snowy, antay ako ng antay sa'yo. Pinaasa mo ko ilang linggo na. Oy, magmomotor kami ng anak mo ha, sabihan mo. Dapat si BBM ay sumunod kay Akop, sabi ni Lilibet. Eh, bahala siya. Malay mo naman. Hindi natin masasabi hindi natin masasabi ang mga bagay-bagay. Pagsabog, sira na ang utak, sabi ni Hadja. Ganun talaga. Naku po, wala na to. Matindi na tong mga galit nyo ha. Sabi lang nila, style mo, Weng Argilles, rumorobas ka, isa ka rin ha. Matanda ka na, rumorobas ka pa. Walang hiya kayo. Yan ang nagagawa. Ako magsundo sa'yo, boss, dada sa airport. Libre with massage. Uy, sarap yan ha. Kaya magam na lang ako, mag-grab lang ako. Daming ko maleta eh. Pumunta ako dito, isa lang maleta ko, pag uwi ko 5 na. Diba? Walancho kayo. Tapos kayo mga kalokohan, yung Happy Sunday, nagsimba na ba kayo? Nangumpisal na ba kayo sa mga paring manyakis? Hindi naman lahat. Kala ko naman malayo pang uwi mo. Grabe ka naman, 1 buwan lang naman pwede rito mga turistang Pilipino.
Hindi naman tayo pwedeng lumagpas. Hindi ko alam kung makabalik ako sa March. Bahala na. Sana matuluyan si Boying. Grabe naman kayo. Huwag naman ganyan. Huwag nyo namang ipanalangin si Boying. Marami pang ano yan gagawin. Hindi, pero ito, in fairness kay Boying Ito, meron lang tayong pag-uusapan tungkol kay Boying. Alam nyo, delikado sila dyan kay Boying. Bakit? Sila Boying, yung mga Rimulya, mga traidor yan. Walang loyalty yan. Ang loyalty ng mga Rimulya sa kung sino nakaupo. Hindi naman tanga si Boying para hindi niya pa malaman, hindi niya makita na lame duck na si Bongbong. Nabudol ni Boying si Bongbong, sa totoo lang. Nabudol ni Boying si Bongbong. Ang akala na ito ni Bongbong, susunod pa sa kanya si Boying. Si Boying, kaya nawawala na yan. Kaya hindi mo na siya masyadong nakikita. Hindi na siya masyadong nagpapa-interview. Kaya makikita mo inconsistent na yung mga sagot ni Boying sa mga questions sa kanya tungkol sa trabaho niya as ombudsman. Kaya ganon. Kasi si Boying, 7 years siyang magiging ombudsman After ni Bongbong, yung susunod na administrasyon, sigurado tayo si Inday Sara yon. Anong klaseng magiging relasyon nila ni Boying Rimulya? Kaya kung ako si Boying, nailagay na ako dito ni Bongbong. Kahit marami akong mga nagawang kasalanan, I'll deal with that. Pag wala na si Bongbong, lahat yan. Impeachment sa kanya, lalabas lahat yan. Co-warranto. Magkakaroon ng co-warranto kasi yung posisyon ni Boying Rimulya, na-acquire niya yan illegal. Para sa akin illegal. So ngayon, kung ako si Boying, yan yung isa sa mga iisipin ko. Wala nang kapangyarihan si Bongbong. Wala na. Hindi na siya susundin ng tao. Pagkatapos itong 2026, si Bongbong parang hindi na nag-i-exist yan. Inaantay na lang ng tao na matapos ang termino niyan. Pero wala nang kapangyarihan niya, wala nang power niya, wala nang authority yan. Kalahati ng panunungkulan ni Boying Rimulya, si Inday Sara ang presidente. Alam naman natin na naging mga Duterte supporter yung mga yan. Dati silang Binay, naging Duterte yan. Ganyan din ang gagawin yan. Akala nito ni Bongbong, nung nilagay niya si Boying dyan, magtatrabaho si Boying according sa iutos niya. Hindi na yan. Walang utang na loob si Boying. Nakuha na ni Boying yung posisyon Yung posisyon na yun, hindi siya pwedeng tanggalin. Through impeachment lang siya pwedeng tanggalin. So may posibilidad na si Boying hindi na sumunod kay Bongbong. Oo, napakatanga na lang ni Boying Napakatanga na lang ni Boying. Kung susunod pa siya kay Bongbong, alam naman niya, si Bongbong pabagsak na. Oo. Napakatanga na lang niya kung susunod pa siya kay Bongbong ngayon. Kung susunod pa siya kay Romualdez ngayon. Kasi hindi sila kayang ipatanggal dyan ni Bongbong Hindi nila kayang ipatanggal si Boying dyan. Kasi pag pinatanggal nila siya nag-appoint, tapos patatanggal mo, tanga ka ba? Masisira ka lalo. Sira ka na nga, masisira ka pa. So nabudol sila ni Boying. Si Boying ngayon pakuya-kuya-koy. 7 years ang term ng ombudsman. Kung mabubuhay pa siya ng 7 years, hindi na kailangan ni Boying ng pera. Kumita na yan Kumita na yan doon sa unang 3 taon niya, kumita na yan. So hindi niya nan kailangan ng pera. Ang kailangan na lang ni Boying, insurance, assurance, na bago siya mawala sa mundo, magiging peaceful ang buhay niya. And in order for him to do that, manahimik na siya. Ganun ang gagawin niya. Oo, mananahimik na siya. Kasi lame duck na si BBM Kaya nga mawawala ang bilib ko sa pagiging kriminal ng utak ni Boying. Kriminal ang utak ni Boying Mawawala ang bilib ko sa kanya bilang kriminal kung susunod pa siya sa mga utos ni Bongbong ngayon. Kasi kung ako din siya, hindi na ako susunod kay nakuha ko na yung gusto ko Di ba? Ikaw lang naman ang may appointing power pero hindi mo ako kayang ipatanggal dito. Hindi naman yan secretary ng DOJ Kaya sumusunod si Boying Rimulya nun kay Bongbong noong Secretary of Justice siya. Kasi pwede siyang ipatanggal ni Bongbong anytime. Pwede siyang tanggalin ni Bongbong anytime. Pero dito sa ombudsman, hindi na siya pwedeng tanggalin ni Bongbong. The only reason or the only way para matanggal ang isang sitting ombudsman is through impeachment. At saka mamatay. Yun lang. So, napakalabo na nun. So, siyempre, ako si Boying, aalagaan ko yung future generations ng mga politika sa mga Rimulya.
Kasi pwedeng mamatay ang politika ng Rimulya dahil dito sa ginawa nila sa mga Duterte. Kung hindi sila babaliktad at kakampi sa mga Duterte, pwedeng lahat ng mga Rimulya mawala na ng pag-asa O kaya ngayon, ang gagawin na niya ni Boyeng at yung pinaka-wise na dapat na gawin ni pinaka-wise na dapat na gawin ni Boyeng, hindi na siya makinig kay BBM. Traidor man siya. Alam naman ng tao na traidor siya. Tangat na si Bongbong, naniwala sa traidor So dapat magpaka-wise na lang si Boyeng. Wala na. Kan napansin niyo si Boyeng ngayon, ano na siya? Kalmado na siya. Hindi siya masyadong nagsasalita na tungkol sa ganito, sa ganyan. Tinan mo, nagagalit na ang makabayan sa kanya, nagagalit na si Trillanes sa kanya. Di ba sabi ni Trillanes, kinakalampag niya ang ombudsman na kasi kasuhin na yung kaso ni Inday. Alam ni Boyeng yun, matalinong abogado si Boyeng. Alam ni Boyeng na impeachable official ang isang vice president at alam ni Boyeng na hindi kayang alisin or walang power ang ombudsman over OVP or VP Sara Oy, Doko, dito lang ako. Sa may bakahan, sa may tapat ng Shogun. Hindi ka dito banat, mag-inom tayo. Uuwi na ako, Nagbibir lang ako, tsaka idamami. Tsaka mani. Solo flight ako ngayon, solo flight. Ganyan ang gagawin yan. Abangan nyo, tingnan nyo si Boyeng. Hindi na yan masyadong kikilos. Magagalit na makabayan. Kahit anong mura ng makabayan sa kanya. Kahit anong mura ni Trillanes sa kanya. Kahit anong mura ni Bongbong at mga vlogger ni Bongbong sa kanya. Untouchable na si Boyeng. Nabudol kayo ni Boyeng. BBM, pinangako niya kay BBM yan na pag ako, ginawa mong ombudsman. Pucha, lahat ng mga kaso, lahat ng mga Duterte, tatanggalin ko yan. Kakasuhan kayo, pa-plunder ko yan. Pucha yan, alam ni Boyeng na ang pagkapanalo ng mga Duterte inevitable or hindi mo kayang pigilan. It is safe and it is wise for Boyeng to just calm down. Pucha, matanda ka na. Medyo kinakalipit-kalipit ka na ni kamatayan. Kalmahan mo na. Hindi ka na rin naman tatakbo sa 2028 ng senador, di ka talaga mananalo So yan na talaga yung pinakamataas na posisyon na makukuha mo yung ombudsman. Okay ka na dyan. Huwag mo nang sundin si Bongbong. Kasi, putsang imbis na makakalimutan ka pa ng tao sa mga kahayupan na ginawa mo kay PRD tsaka kay Pastor Apollo Kibuloy, imbis na makalimutan nila yan, which is alam natin, hindi naman makakalimutan yan, imbis na medyo gumaan-gaan yung dadalin mo, imaginein mo, 3 years ngayon simula 2026 hanggang 2028 wala nang kwenta si Bongbong. Tapos another 6 years. Sa totoo lang parang presidente si Inday ng 9 years. Kasi parang hindi na si Bongbong presidente ngayon, parang hindi na siya nire-respeto ng tao Ang respeto ng tao na kay Inday na So lahat 'yan, financiers, lahat ng mga political butterfly lilipat na lahat 'yan kay Inday. Pag hindi na impeach si Inday ngayon 2026 tapos na boxing. Sa 2027 parang si Inday na presidente niyan. At kung ganun nakalakas si Inday come 2027, ano ang kapangyarihan ni Boyeng? Humuhugot ng kapangyarihan si Boyeng sa sa administrasyon So diyan siya ngayon mayayari. Kaya nabudol si BBM nito ni Boyeng Rimulya. Akala ni BBM magiging aso niya pa si Boyeng Rimulya kapag nakuha yung posisyon. Ang hindi niya alam, tangina, naloko siya ni Boyeng. Dakilang traitor yung mga Rimulya na yan. Lahat ng traitor. Pero yun lang talaga ang gusto kong sana maging wise si Secretary Boyeng. Secretary si Ombudsman Boyeng, maging wise lang siya. Kasi ombudsman ka na Okay, sabihin na natin, ginawa mo lahat. Natatakot kang mawala sa posisyon nung ikaw ay DOJ Secretary kasi nanalong congressman yan inano niya yung pagiging congressman give up niya yun para sa kanyang secretaryship sa DOJ. Dahil ikaw ay at the mercy ng presidente, sunod ka na sunod sa presidente. Baka tanggalin ka Pag tinanggal ka, yari ka. Wala ka na sa posisyon. Pwede ka na trabahuin. Ngayon, etong posisyon mo na ombudsman, hindi ka na mapwedeng galawin ng kahit sinong presidente hanggat ombudsman ka. Di ibig sabihin, wala na silang control sa'yo. So kahit magwalwal ka ngayon, kahit na tablahin mo si Bongbong ngayon, kahit na bumaliktad ka ulit at bumalik ka sa mga Duterte ngayon,
hindi ka na kayang saktan ni Bongbong Marcos. Actually, si Bongbong Marcos na ngayon pwede mong saktan. Si Bongbong Marcos na ngayon pwede mong paglaruan ngayon na ombudsman ka na. Di ba? So, yun lang. Sa akin, yun lang yung nakikita ko. Nakikita ko kasi si Boy ngayon, mas ano na siya eh. Although madaldal pa rin siya, mali-mali pa rin yung mga statement niya, pero nakikita mo si Boying ano na, mas kalmado na kaysa nung Department of Justice Secretary siya. Di ba? Good analysis, mas magaling kaysa kanya ma. Hindi ba? Kasi kung ilalagay ko lang, gano'n naman kasi pag nag-analyze ka eh. Hindi ka naman kailangan maging sobrang talino, ilalagay mo na ng sarili mo eh, doon sa sitwasyon. Dahil kung ano yung logic mo, kung tama naman ang logic mo, pwede mong gawing basihan. But, again, spekulasyon ko lang yan. Malamig ngayon sa Japan, sobrang lamig. Mga bossing, sobrang lamig. Kaya ayan, yun lang ang ating mga analysis ngayon. Mabuhay kayong lahat. Happy New Year. Bukas, balik na tayo sa regular programming. Makakapag-upload na tayo ng matino. Makakapag-react na tayo sa mga balita real time. Thank you very much sa inyo. Mabuhay kayo. I will upload this in YouTube. I hope you watch it again and you share it para maraming maulul. At ikaw, Father Flaby, sa mga oras na ito, palagay ko, tapos ka na magmisa, baka nagsasalsal ka na. Tigilan mo na yan. Ha? Tigilan mo na yan. Huwag mong ipahid sa kumot. Bumabaho. Ha? Pagka ipinutok mo, ipahid mo sa tissue. Huwag sa kumot. Kabilin-bilinan niya ng tatay ko. Hoy, huwag niyong ipuputok sa kumot, ha? Babaho yan. Yan ang, lesson na matututunan niyo sa akin ngayon. Okay? So, mabuhay. Sabi nga untouchable na si Boying, may point ka. Yes. Kung ako si Boying, kung ako lang. Kaya lang, di naman ako si Boying. Basta wag magpuputok sa kumot, masama yun. Mas lalong wag iputok sa loob. Arigato gozaimasu. See you again, Tokyo, next December. God bless you all. Mabuhay kayo.